Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Komentuhan lang natin tong mga sobrang bastos po na mga DDS. Ha? Itong mga sobrang mga babastos po na mga DDS vlogger. Tungkol po dito sa naging medical condition ni PBBM. Tayo naman, alam nyo, ang kritisismo, ang pagbatikos po, karapatan po yan ng bawat tao Yung pagpapahayag ng mga opinyon sa gobyerno, sa mga opisyal ng gobyerno, karapatan po yan ng bawat isa. Ang hangganan lamang po niyan ay kung para sa akin yung pag nagiging bastos at naghahasik po ng kasinungalingan. Yan po yung limit ng freedom of expression. Kapag kapag sumosobra sa punto na nagiging attacking personal, kahit pa yan mga public officials, at kung nagpapakalat na po ng fake news. Dito po sa naging medical condition ng Pangulo, yung kanyang di ba? I think ba yung sakit niya? Diverculitis ba yan? No, nagpa-check up siya. Tapos sa isang post nga ni Claire Castro, namayat. Talagang nakita, namayat si Bongbong Marcos, no? Namayat siya. Ngayon, nung kasalukuyan po yung kondisyon ng Pangulo, may mga kagaya po halimbawa, unahin na natin itong si Rowena Guanzon. Hindi po natin alam, akala natin kasi itong si Rowena Guanzon, kahit papano magiging kagalang-galang man lamang, no? Kahit konti lang na pagiging sibil. Bagamat alam natin itong si Rowena Guanzon ay DDS ito. DDS ito. Pero hindi natin naasahan na bababa siya sa napakababang level po no. Sa maraming pagkakataon nakita natin nagwawala yan sa mga iba't ibang mga video, no? Nagwawala siya, may mga inaaway siya. Pero pagdating dito sa medical condition ni Marcos, makita nyo, madami yung sinasabi tungkol dun sa general anesthesia, di ba? Na parang yung Pangulo ay hindi na makapag-function at kailangan ng temporarily palitan ni Sara, di ba? Yung mga ganon. Tinatanong din niya, nasan yung Pangulo? Valid naman yun. Yung mga ganong concern, Kung nagtatanong lang, nasan yung Pangulo, di ba? Pero yung ikaw ay nag-aasik ng mga impormasyon na hindi naman masasabing pagdating sa medical term yan, di ba? Na mga doktor lang nakakaalam yan, sasabihin mong parang mapaparalyze ang Pangulo o hindi na makakagampan, yan po'y punto ng medical di ba? So, alam natin, yung sinasabi kasi nila Rowena Guanzon, lagi naman pabor yan kay Sara Duterte dahil nga sila DDS, although hindi naman yan inaamin ni Guanzon. Kaya nga, maraming mga netizen nagko-comment yan na nabubuang na yan, di ba? Hindi po akong nagsasabi. Pero pag nakita nyo sa mga comment section, may mga nagsasabing nabubuang yan o nababaliw yan si Guanzon. Hindi natin alam din, kung totoo yan. Ngayon, ang sinasabi ko lang po, isa pa, itong mga DDS, si Jason Sa, tsaka itong isang Jack Argorta ba yan, yung isang may yan may kapansanan yung kanyang sa physical, yung pagsasalita niya. Tayo marespeto tayo sa mga PWD. Hindi natin ginagawang yan, basehan ng pag-atake yung kalagayan ng isang tao, yung kanyang pagiging PWD, mali naman yon. Pero ang kinokomentaryuhan ko dito, yung kanilang ginagawa, di ba? Yung kanilang mga sinasabi din sa politika. O kagaya nga niyan, nagpalabas ng mga medical document parang isang certification mula sa isang ospital. I think sa St. Luke's. Sinasabi po doon yung kalagayan ng Pangulo ni PBBM. At sinabi mismo ng ospital,
Hindi yun totoo, peking dokumento yun. Hindi pwedeng ilabas yung mga medical bullet report na ganyan. So, fake news, in short, fake news, doon natin sila binabatikos. Bakit nagpapakalat ng fake news? Wala tayong pakialam kung iyan ay may kapansanan, hindi niya yung kasalanan kung nagkaroon siya ng kapansanan. Pero yung pagiging tarantado, yung pagiging stupido, yung pagpapakalat ng fake news, yan po'y katarantaduhan. Yan yung babanatan natin, yung pagiging gago, di ba? Papakalat ng fake news, no? Yun yung binabanatan natin. Yung kapansanan, hindi. Ganon din kay Jason Sa. Alam naman si Jason Sa, marami ng history ng fake news yan. Pinakalat po yun, yung mga ganong medical information, ano? Na sinabi ng ospital, hindi yun totoo. O sa atin po, basta ganun lamang, sa atin, kahit batikusin, ang Pangulo, ang Vice Presidente, sino mang senador, congressman, okay lang yan. Basta hindi nagpapakalat ng fake news, tas opinion, di ba? So, ganun lang po. So, maikli lang yung ating vlog. So, yun lang po yung gusto kong iparating. Laging tayo kasi sa bunyo, gusto natin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Hindi yung, kung may opinion man tayo, may basihan. Pero hindi fake news at hindi umaabot sa bastusan. Yun po. So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kabayan, tuloy ang laban. Ni BNP Chief Jose Melencio Nartases Jr. kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng peking medical bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Malinaw daw na paglabag ito sa batas. Education Secretary Sani Angara. Kapansin-pansing tila namamalat ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos nang magtalumpati siya kagabi sa Malacanang para yan sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Tumagal ng halos 5 minuto ang kanyang speech at umayos din naman ang kanyang boses. To ensure that our teachers are focused on implementing this curriculum, education and Pero hindi maikakaila ang pagpayat ng Pangulo, bunsod pa rin ang kanyang 3 araw na soup-only diet. Back to normal na ang mga aktibidad ng PBBM matapos ma-ospital dahil sa diverticulitis o infection sa bituka. Katunayan, pinulong niya kanina ang kanyang economic team para pag-usapan ng reforma sa pagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Partikular niyang ipinag-utos na tutukan ng strategy sa digitalization at ang pagpapabilis ng infrastructure projects, lalo na ang mga classrooms. Kasabay niyan, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartases Jr. ang investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng peking medical bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Aniya, malinaw na paglabag sa batas ang paggawa at pagpapakalat ng mga huwad na dokumento na naglalayong iligaw ang publiko. Pinaalalahanan din niya ang netizens sa paggamit ng social media. Aniya, hindi ito dapat ginagamit para manira ng tao. Nauna nang iginiit ng Malacanang na peke ang dokumentong nagsasabing malubha ang lagay ng Pangulo. Pati ang mismong St. Luke's kung saan dinala si PBBM, tinawag na fake at falsified ang mga viral na dokumento. Sa ngayon, pinag-aaralan na ang mga legal na hakbang laban sa mga sangkot. Bunyog! Halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.